tutuloy natin yung ano, tapusin natin yung devotion natin kahapon at faithfulness. Ito ay tumatalakay ano sa naging interaction ng Diyos at saka ng mga Israelites nung sila ay inilabas ng Panginoong Diyos galing sa Egypt. And may instance ang dami nilang naranasan na gawa ng Diyos, manifestation ng kanyang kapangyarihan. And sabi nga ni Jack, ano kami, nagkukwentuhan. Sabi ni Jack, sabi niya, paano nakilala ng, actually sa New Testament, ano sabi niya, paano lumaganap ang pagkakilala sa Panginoong Jesus at that time, wala naman silang Bible ano na hawak pa at that time, no? Ang tanging paraan para itong mga Kristiyano, New Testament ano ay magkaroon ng makarinig ng scripture ay kung pupunta sila sa sinagoga, ano. And sa kwentuhan namin, paano hindi mo makikilala ang Diyos ano bukod doon sa buhay na testimony at witnesses na ng mga apostle, kaya yun po yung significance ng apostles, ano, kasi witness nga sila doon sa Panginoong Jesus, yung everything that Jesus did ay sinasamahan pa ng manifestation ng kapangyarihan, ano, miracles were happening, no. So ito namang mga Old Testament believers, ano, Old Testament followers of God, ano, ay ganun din, no. Ito po ay mga witnesses ng powerful na gawa ng Panginoong Diyos. Imagine mo yung paglabas nila ng Egypt ay bago sila inilabas doon ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakita muna sa kanila ng 10 sign para sa kanila. Sa Egypt ay 10 plague. No? And then pagtawid sila ng dagat na pula, no? Red Sea ay hati yung Red Sea. So they see everything. No? They see everything there is to believe and about sa Diyos. And then, kaya ang pinaka-immediate na resulta noon ano ay yun nga lang fleeting ano. Ito binabanggit itong talataan nito. 106 ng awit, verse 12 to 15. Then they believed his words, they sang his praise. But they soon forgot his works. They did not wait for his counsel, but they had a wanton craving in the wilderness and put God to the test in the desert. He gave them what they asked, but sent a wasting disease among them. Once again, pagpalain po ito ng Panginoon Diyos sa atin. And kumbaga sa parang second serving sa atin ito. Kung gusto isang malaking cake, meron pangalawang slice sa atin ngayong umaga na ito. Kahapon, I pray, meron pa natitira sa atin. Meron pang aftertaste dito ng napag-usapan natin kahapon. And sa ngayon ay lalo pa itong mapatibay, lalo pang madagdagan yung mag-grow tayo in love. Ngayon sinasabi kagabi, mensahe kagabi, would grow yung good qualities natin, ay nawa sa biyaya ng Panginoong Diyos ay lalo tayong palaguin doon, lalo tayong patatagin, lalo tayong maging mabuting Kristiyano, kapatid. God so need good Christians. Napakatagal nang nagtitiis ng Diyos sa mga kagaya nating pasaway ng mga Kristiyano. And doesn't God deserve naman ng best version natin? Kapatid? Ito na ba yung best version natin bilang Kristiyano? Ito na ba? Or can we grow? Can we love God more? Can we be more wise? Can we be more obedient? Can we be more committed? Kapatid, alam nyo, nagpapasalamat ako sa Diyos na meron po tayong online, meron po tayong Zoom,
Pero kahagabi sa prayer meeting talagang nalulungkot ako bukod po sa sumakit yung ngipin ko kaya nalulungkot talaga ako kapatid na hindi ganito ang prayer meeting. Hindi dalawa kami sa church, 'no? Saan na ang malasakit ng iglesia na ito sa kanyang church. A church that is not praying together kapatid ay ewan ko saan tayo madadalhin ng Diyos sa isang iglesia na tamad na tamad ang panananggal ng mga responsibilidad or 'pag merong easy way para magampanan yung sa tingin nila hinihingi ng Diyos ay doon. May Zoom 'di ba? So, that's the easiest way. Nasa bahay lang ako. So, parang sabi ng Diyos, yun ba yung best mo maibibigay sa akin? Tapos ikaw pa manghihingi, 'di ba? Tayo pa, dadalangin kayo sa akin, 'di ba? Kung kinakailangan niyo makarating ng langit, pupunta kayo ng langit para lang mahingi niyo yung gusto niyo sa akin. Tapos ngayon, 'di ba, hihingi kayo sa akin, tapos yung pinaka most convenient way ng paghingi gagawin ninyo, alang-asa kayo na makukuha ninyo yung hinihingi ninyo sa akin. Sabi ko, Lord, parang sa akin hindi hindi ko alam kung nakikita ninyo na, kay pastor mo pwede naman lahat ng bagay. So, gawin natin yung gusto natin. Maniwala kayo, hindi kapatid. Ako ay nalulungkot ako sa ganun. So, kaya God deserves better than us. Better from us, kapatid. Unless, eto nakikita sa atin. Kapatid. Alam niyo, to be unfaithful, kapatid, hindi mo kinakailangan gumagawa ka ng kasalanan to be unfaithful. Para maging unfaithful ka, yung makalimutan mo lang, nasabi dito, yung makalimutan mo lang yung goodness ng God, yung gawa ng Diyos sa buhay mo. Yung hindi mo hintayin yung kanyang counsel. Yung wala pa ng tiyaga na hintayin yung kanyang counsel. Yung counsel pastor. Yung kanyang presensya. Yung hindi mo na-enjoy na umupo sa harapan niya. Yung hindi mo na mahintay na ikaw samahan niya, maranasan ang kanyang kalapitan. Yun ay unfaithfulness na yun. Kasi iniisip ng Diyos, habang nararanasan natin ang kanyang kadakilaan, habang nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan, habang nararanasan natin ang gawa niya sa ating mga buhay, lalo tayong mananabik. Lalo tayong mag-aapoy, lalong mag-aalam ang ating desire para sa kanya. Lalo natin hahanapin, sarap makausap ang Diyos, nasaan ang Diyos? Lalo yung naranasan mo yung kanya, unless talaga wala tayong ganung karanasan. O wala pa tayong ganung karanasan, hindi natin naranasan pa. Ano ba yung sinasabi ng pastor, kadakilaan ng Diyos, di ko man naman naranasan yan. Yung ganon. Yun, wala pa naman tayong reason to be faithful. Wala pa naman tayong reason to be faithful. But, sa isang taong nakilala na ang Panginoong Sus, sa isang taong naranasan na ang Panginoong Sus, we have every reason para maging tapat sa Panginoong Diyos. In fact, kung po pwede, Diyos ang umayaw sa sobrang kulit natin, sa sobrang pag-chase after, pagpupulso natin pa sa Kanya. Okay. Commitment natin sa Kanya. So bakit napaka-importante, kapatid, na maging faithful tayo? Napaka-importante na maipakita natin sa Panginoong Diyos ang faithfulness, ang katapatan, maging consistent tayo sa obedience, maging consistent tayo sa commitment. At hindi lamang consistent, kundi progressively growing, kapatid. Alam niyo, yung diniscuss ko itong doon sa pagsagot ko sa Bible School, yung power of old sinful nature, isa sa reason bakit tayo naging unfaithful, isa sa reason bakit nagkakasala tayo laban sa Diyos, kapatid, ay yung proseso ng sanctification sa buhay natin. Nung makilala natin ang Panginoong Sus,
tinanggap natin sa bilang ating Panginoon, tagapagligtas, instantaneously, ano tayo, in-impute sa atin, ano yung righteousness ng Panginoong Jesus. Yung pa lamang po nakikita ng Diyos sa atin na, ano, na, bahal ko, yung 2 Corinthians 5:17, no? Binabanggit ito sa 2 Corinthians 5:17, at yung aking pagsampalataya sa Panginoong Jesus, ako isa ng bagong nilalang. Ang makikita mo doon, kapatid, ay mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi na tayo tinuring na kaaway, kaibigan ng turing sa atin. No? Nilimot na niya yung ating mga pagkakasala. Kaya lang, nag-undergo tayo ng process. Supposedly, ang process sa buhay ng Diyos sa atin, kapatid, ay progressive. No? I am now a new person than I was yesterday. Now I have become a new person today than I was yesterday. Or I have become a new Christian today than I was yesterday. Ito kung nagiging effective ang process ng sanctification ng Diyos sa akin. Ang Holy Spirit, kapatid, ang trabaho ng Holy Spirit sa akin is sanctify ako. No, naganalin ako. Ipalaguin ako araw-araw as I dwell in His words, as I listen to Him, and as I yield to Him. No? Ang Banal na Espiritu ay hinububog ako, pinalalago ako, pinalalalim ako. No? So I grow every day, supposedly. I progress every day in my love sa Panginoong Diyos, yung commitment ko sa Panginoong Diyos, yung disiplina ko sa Panginoong Diyos, yung pag-ibig ko sa Panginoong Diyos, yung katapatan ko sa Panginoong Diyos, it grows supposedly. No? And then matitempt ako, nandito ako, matitempt ako, balentong na naman ako sa una. No? Hindi naman natin na sasabing ano. Tapos pag balik ako sa una, process ulit ako. Pagdating po doon sa level, ano na nakaharap ko na naman uli yung pagsubok na yung temptation na yun, ay alam ko na, bumalentong ako dahil sa iyo. Diba? Alam ko na, ano na kita, mapagtatagumpayan na kita, iiwasan na kita, lalayuan na kita. Hindi na kita i-entertain. Matututo ko, magiging wise ako. And then I will grow again. Malayo-layo ako. Makakatagpo na naman ako ng temptation na I've never experienced before. No? Kalintong uli ako, babalik, hindi na ako babalik sa una. Babalik na lang ako doon sa unang napagtagumpayan ko na temptation. And then again, I'll grow. And then makakaharap ko uli yung temptation na yun na nagpabalintong sa akin. No? And then, ikaw ulit ha, nakita na kita, na-encounter na kita, na I'm wiser. No, and I will overcome you. Ganun dapat. Nakakalungkot, ito yung babalintong tayo, balik tayo sa una. Unfaithful. Ngayon, bakit napaka-importante, kapatid? Kasi, sabi sa verse 15, sa verse 15, kapatid, He gave them what they asked. Basahin, kapatid. He gave them what they asked. O sige, gusto mo yan eh. Makulit ka eh. Sabi kong wag eh. Sabi kong di pwede. Sa kanang bagong nilalang, bago ka ng Kristiyano, hindi na yung dapat nakikita sa'yo bilang Kristiyano. Pero pinipilit mo, gusto mo. Sige. Sabi ng Diyos, sige. Alam mo lagi ang God, kapatid, it changed everything. It changed everything. OBE, tayo one verse evangelism, no? Alam natin ang kapangyarihan ng Diyos. Alam natin kung anong ginagawa ng Diyos. Ayos na sana dito eh. Hiningi ko sa Diyos. Gusto ko, ayaw ng Diyos, pero gusto ko, binigay ng Diyos. O di ba, ang bait ng Diyos, no? Sabi dito, send a wasting disease among them. Then, a wasting disease among them. Unfaithfulness has consequences, kapatid. Unfaithfulness has severe, has dangerous consequences sa buhay natin, kapatid. At our own expense. No? Alam niyo yung consequence ng pagkakasala ni Eva? Nung gusto ni Eva yung prutas. Nakita niya yung prutas. Ang sarap daw ng prutas. Sa paningin pa lang, ang sarap na, sabi ng talaga. No? Sa paningin pa lang, sabi ni Eva, ang napakasarap na ng prutas. Gusto ni Eva yung prutas. Binigay ng Diyos.
Sinabi na ng Diyos, huwag kayong kakain ng prutas na yon. Pero sa tingin ni Eva, napakasarap ng prutas na yun. O sige, hindi pinigilan ng Diyos. Hindi nag-appear kaagad ng Diyos na, uy, di ba sabi ko sa iyo, huwag mong kakainin yan. No, hindi ginawa ng Diyos. No, gusto mo eh. But, mabuti sana, kung ang consequence, ito pa yung ito ba, mabuti sana kung ang consequence sa pagkakasala ni Eva at ni Adan sa kanila lang. No, kapatid, even creation groans. Even ang creation, sinumpa ng Diyos. Nadamay pati yung creation. Ano? Kaya sabi sa Roma, chapter 8, yung creation, it groans. Sabi ni creation, dahil sa pagkakasala mo, pati ako nadamay. Kaya tayo, kapag nakala natin maliliit lang na katigasan ng ating ulo, katigasan ng ating puso, pag ayaw talaga natin sa Diyos, ngayon, malis tayo sa Diyos, kapatid, ba't natin kinakailangan magtiyaga sa Diyos? Pagka talagang wala sa Diyos yung craving natin, kapag wala talaga sa Diyos, yung gusto natin, umalis tayo sa Diyos. Kasi ang panggap tayo sa Diyos, panggap tayo sa Diyos, sabi ng sumasakay pa sa kalalagyan ng diablo ang paglalagyan sa atin, pagka kunwari tayong iniibig natin ng Diyos, sinusunod natin ng Diyos, pero ang totoo ayaw naman talaga natin sa Diyos. Ang nangyayari kasi kapatid, kapag tayo Kristiyano, tayo nagiging unfaithful, disobedient, uncommitted, obeying God according to our preferences. Meron po siya, papayag naman ng Diyos. At ikaw naman, mako-comfort ka sa iniisip mo, okay naman sa Diyos. Diba? Okay naman sa Diyos. Hindi mo alam, may consequences yan kapatid, personal, and then, pati iba na dadamay dun sa consequence ng yung ating ginagawa. Ating disobedience. Man. Kaya napaka-importante na maging watchful tayo, bantayan natin kung paano tayo namumuhay, paano tayo sumusunod sa Panginoon Diyos. Ito kung ikaw ay nag-say yes na rin lang tayo sa Diyos, nagsabi na rin lang tayo sa Diyos na Lord, yes, O God, and then 100% ibigyan natin, i-commit na natin sa Panginoon Diyos. It doesn't matter kung si Pablo, sabi ni Pablo, anything that will rival my commitment, my obedience, my desire for God and for Christ, I consider them garbage. I consider them dumb. It doesn't matter. Kung maghirap ako, maglutom pa ako, mamatay ako sa pagsunod ko sa Panginoong Diyos, I will do that. Because I've decided to follow my Lord, my God. I've chosen Him. I've chosen Him over everything. And I realized I needed Him more than I needed anything sa mundo na ito. I needed Him more than I needed life. Isang consequence po ng isang consequence ng ating pagkakasala. Ang diablo ay yung dominion si Eva at Adan, isa sa consequence kay Eva at Adan, yung rule, ang dominion over everything na dito sa mundo ay sa kanila binigay ng Diyos sa kanila rule over everything, pinamahala sa kanilang lahat ng bagay sa buong mundo, lahat ng creation ng Diyos pinamahala sa kanila. Pero nung sila ng diablo, yung diablo ang naging ruler over everything dito sa mundo na ito. Imagine mo yun. So, ganun din, nananakaw ng diablo ang mga bagay na inilaan ng Diyos para sana para sa atin, tayo ay nag-tempt sa Kanya at naging unfaithful sa Diyos. Kasi iyak tayo sa Diyos, sasabihin lang ng Diyos sa'yo, kung binigay yun, binigay mo sa diablo. Yung mga hiningi mo na yan, binigay sa iyo yan. Ibinigay ko na sa iyo yan. Pero yung binigay mo sa diablo ang pamamahala. Parang si Esau lang, si Esau, nasa kanya yung right ng first,
yung firstborn, same, sa kanya yung karapatan eh. Sa kanya yung kapangyarihan. Pero pinagpalit niya sa isang tao na pagkain. And then later na-realize na, kailangan ko rin. Let's be one, na merong pong may consequence ang unfaithfulness. Akala natin ay, ako naman ay, anytime na humingi ako ng tawad sa Panginoong Diyos, ay pinapatawad naman ako ng Panginoong Diyos. I feel comforted. Ganun tayo mga kapatid. Sabi ng Panginoong Diyos. But, it has its consequences. Okay, so, I pray na natuldukan na yung ating devotion kahapon. It has its consequences. So tayo po ay manalangin.